So, ito, nagpakain tayo ng napier ngayon. Update natin kung paano sila paborito ang napier na gawing merienda. So, yun. Naglagay tayo ng napier, kumuha tayo ng konti. Yung napier natin ay patuloy sa paglago. So, eto na sila, oh. Aha. Ang dami na nila. Eto naman, muntik. Malapit na siguro itong mga anak kasi sumasayad na yung tiyan sa lupa. Pero yung dede niya, tuyot pa. So, malamang hindi pa mga anak. Ito yung bagong panganak ng pito. Ito, malilit yung mga anak. Dapat makulong. Pero titignan natin. So, ito, nakakapagod. Nagpahinga lang tayo. Tapos maglalagay tayo ulit mamaya. Kasi nga, nakakapagod. So, ang dami yung napier. Halos hindi na ubos. Every 2 weeks tayo naglalagay. So, yung pinagkuhanan natin, ito, malalaki na naman. Over 2 weeks yan, pwede naman kuhanan. So, mabuti umulan ngayon dahil medyo matagal nang walang ulan. 5 days to 7 days na atang walang ulan. So, yan. Kinukuha na natin yung mga matatayog para maarawan yung mga nasa baba. Doon makapal. So, mga 500 square meter lang yung pinagtamnan natin. Pero, hindi talaga maubos-ubos. So, eto, pahinga lang tayo, tapos mawawala tayo. Ilalagay natin doon sa mga buntis na kulong para kasi basa na yung lalagyanan nila. So, mapapansin nyo may payat dahil dyan dumedede yun, may higit 10 or pwedeng may bulate na rin. So, eto yung matataba yung mga puti, pero mestizo native sila. So, eto, gusto nila merienda yan, napier grass. Dahil dito sa loob, wala ng damo. Mga, ano na lang, dito, yung mga matataas na lang na, na kahoy-kahoy yun, hindi nila maabot. So, eto yung nag-alalagay ng bakod. Malapit na matapos din. So, ayan, ang bilis nila. Kaninang umaga, wala pa yan. So, di ko alam kung papalitadahin yun o lalagyan ng pagganon na na bakod. So, eto, mapapansin yung inangata lang nila tapos niluluwa din. Yung mga malalambot na parte ng napier, yun yung gustong-gusto nilang ngatain. Mainit pa, bandang alas 3 ng hapon dito sa Cagayan. Kulang yung napier natin. Kukuha tayo siguro mamaya. Lalagay natin. Yan. May mga tanim din tayo dito sa loob ng napier na mga native trees. Natabunan na yung iba. So, dapat malinisan para makipag-compete sila. So, eto po. So, madami yung nyug dito na pwedeng mamunga na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na yung nyug. Meron pa doon. Antok na rin ako kasi nga nagbiyahe kami kagabi. Pero
Hindi ko maiwasan tingnan itong mga baboy. Tingnan nyo yung payat, oh. Nagdedede pa rin kahit malaki na siya. So mainam siguro dyan gagawin yung mga payat na ganyan, iwalay na yung mga dumidede. Sarap ng hangin kanina, ang init. So eto, maganda talaga yun, wala akong masabi sa natter. Mataas din ng protina yan, hilaw pa, syempre hindi naluto, mas mataas pa lalo. Mapapansin ko dito sa mga kalamansi, hindi sila ganun kayabong sa ngayon. Siguro medyo matagal na hindi umulan. Tansya ko 5 to 7 days na hindi umulan, Pahinga lang tayo ng konti, tapos pupuntahan na natin, mangungahuli tayo, dadagdag natin. Kami ginangatan nila dahil kulang na kulang. So, kahit once a week lang siguro maglagay ng napper, okay na yan. Para may parang laruan lang nila, merienda nila. Total matatas naman ng protina. Saka para hindi rin sila magsasawa. Ito yung mga posibleng buntis. Eto na buntis na kunan itong puti na to. Ang aango pa naman, ang lalaki. Ito bait na may nagdedede pa rin sa kanya. Kaya yun ang disadvantage pag nakakawala na ganito. So wala akong masabi sa napier. Napakagaling na merienda, laruan din. So tingin ko pwede pa tayo magtanim doon sa malapit sa mga kabahayan para shield na rin sa kabahayan. Maglalagay tayo ng bakod na ganyan doon banda, doon tayo maglalagay para hindi lumalapit sa kabahayan yung mga baboy. Tatamnan natin ng napera. Dito gagawin na lang natin dito ang manukan, yung mga kabir. Balakang bumili ng cornice, bantam sa cornice na standard para padamihin kasi ang gandang tignan so yung balak ko ilagay dito, maglalagay ng net. So tingin ko kanina dami nang nilagay kong natter pero kulang na kulang. Ang maganda lang sa napier, mataas ang protina. So parang mas mataas pa siya kaysa sa feeds dahil 14% lang ang feeds, may 16%. Ito 18% ata yung napier. Pero sinisip-sip lang ata yung katas tapos nilolowa rin. Marunong na sila Hindi katulad nung una na kinakain talaga nila lahat. Magkukulang talaga yung kinuha natin. Magdadagdag pa tayo kaso lang ang bilis kong mapagod. So mamaya-maya siguro. Kawawa yung mga nandoon, hindi malalagyan.
Nakalimutan natin yan, ano, update natin yung pinasemento nila, ang bakod. Ito yung ginawa, ano, segregation. So hindi ko alam kung kayang talunin, pero tingin ko hindi na siguro. So kanina wala pa dyan, pero halos patapos na ngayon. Handa nga tadadaulain. Handa dadadaulain. Kanina dito lang ito eh. So ito yung malapit na matapos. Tapos papalitadan ka no, Pai? Kasamlata daw, papalitadan namin. Lumahan na Pai kan di pa sajayin niya? Ay, Pai kan na? Buti ko na sa likod, pwede din na. Dyan nan to. Mano ka na tikakwa na? Ay kalawan na? Ay kadamay sa niya? Okay. So papalagyan pala to ng cubicle. Pag ganun, para individual na ganyan, pwedeng alagaan. So ito, medyo pumipesto niya, nagpaplastar na siya, kumbaga. Di katulad dati na inyero, wala, binabual lang. Ito, hindi ko alam kung kaya nilang talunin to. Siguro hindi naman na. Hindi ko na ni ko ano. Apik, pekan na ti ko na. Kasi ginawa lang. Ay, pekan na wala kasi gina, hani. Mano nga metro? Data lang batok dito. Ay, dito daw. 8 feet. 8 feet si Kuya, Rafi. Rafi niya ano? Naka mo? Niya naka mo? Manuel. Ay, Manuel kaya. Tapos ito, manugang mo? Anak? Manugang Marlon. Manugang pala si Marlon. Every time na vlog ko sila Kuya Manuel, na ano tayo, nasisingitan tayo ng sounds, kaya copyright. Katulad kanina eh, napansin ko naka 4 minutes na ako, may nagpapatugtog na naman kaninang umaga, umagang umaga. So eto, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, bali 6 na kwarto para panlagyan ng mga bagong panganak, mga lalaki, ganun. Pala yung sinasabi ng kapatid ko na ano, lalagyan niya ng iba kapag natapos. Every cubicle daw, lalagyan niya ng iba. So, yun. Ang dami. Tapos doon na lang pakainan. Gagawa doon ng pakainan. Para dito may space. Lalayo sila. Hindi masyadong mabaho kasi may medyo kanal dyan eh. Nag-iipon ng tubig dyan. Tatabunan na lang. So balik tayo doon sa mga pinapakain natin ng napier. Kulang talaga. Ito. So mangunguha pa tayo siguro. Tapos papakain natin. Ang ganda ng ano niya, ng hangin, malamig, di katulad kagabi medyo mainit. So yun, madami naman na sa fish pad ng ano, napier, madami lang sa likod ng bahay. Kumbaga yung mga tiranim natin doon sa likod ng bahay at sa fish pad, kukuhanin ng pantanim para kahit pinuputol ko na yung mga tangkay dito ng mga napier, hindi na sayang. Dahil kung magtatanim tayo doon sa kabila at saka sa fish pad, may mapagkukuhanan na tayo. So ganun lang. Nagtanim ako ng mga 20 or 50 na kapuno sa fish pad, tapos sa likod ng bahay, sa native, sa ano natin, backyard garden natin. Kaya hindi na kailangan pumunta dito para pumutol ng itatanim doon.
Mailang ban lang din, madami na ulit. Ang mahirap lang natin padamihin yung mga madre de agua kasi yung space natin natatakpan ng araw, madaming punong kahoy ng mangga. Ang bala ko nga, tatanggalin na lang mga yun. So hanggang dito na lang po. Bye bye po. Aha, panibagong vlog na naman po to.